Paalisin si George dito. As long as he's here, my child and I are in danger! Look at what you did to my room! Wala po akong kinalaman dito! What's next? Itutulak mo ako para mamatay kami ng baby ko? Nababaliw ka na, Beverly. You are the crazier one. Kaya umalis ka na dito! Bitiwan mo ko. Wala kang karapatan para palayasin ako. This is my house and I am Basil's wife. But I am carrying his child. A pregnant mother is more valuable than a dry widow! Enough! This is so petty! Pa, maniwala po kayo sa akin. I didn't do this. Tito Galvan, Beverly, I can attest to that. Kanina pa kami magkasama ni George. Ay, posibleng may kinalaman siya dyan. No. Both of you. Call everyone now! Yes, sir. Now! Bakit daw? Sino sa inyo naglagay ng ulo ng baboy sa kwarto ni Beverly? Malamang si George yan. Hindi nga sabi ako. Muntik nang mapahamak si Beverly. Because of that incident, pati yung apo ko, muntik nang madamay. Hindi po ako, sir. Ward, Sofia, Hindi po ako. Mas lalong hindi ako nanonood lang ako ng TV. wala talagang aamin sa inyo, ah. Sir, baka naman po wala talagang gumagawa niyan sa amin dito, sir. Kayo-kayo lang ang may access sa kwarto ni Beverly. Alam nga naman yung mga tao sa bahay ni Aurora. One of you tried to scare Beverly. Confess now! Wala talagang magsasalita, ah. Peter, get my gun. Tito, huwag na natin palakayin yung nangyari. Kailangan nilang matuto. Sana last na to, ah. Kasi ayoko na ng gulo, eh. Lahat naman tayo mahal si Basil, eh. Let's extend that love to this baby. Kahit hindi na sa akin, sa baby na lang. Magpasalamat kayo, walang nangyari kay Beverly at sa apo ko. But I'm warning each and every one of you. Do not hurt my grandchild! Iba rin eh, no? Bigla na lang naging favorite ni Sir Galvan tong si Ate Beb. Anak, kailangan ba talaga natin magpunta sa party niya? Nay, kung ako lang po ang masusunod, mas gugustuhin ko na lang na magpahinga. Pero ayoko may masabi pa si Papa. Nak, hindi ba ikaw yung nanakit dun sa Beverly? Bakit ko naman po gagawin yun? Eh, palagulatin siya, tapos malaglag yung baby niya. Nay, hindi po ako ganun kasamang tao. At isa pa, anak pa rin po ni Basil yun. Ate, matatanggap mo kaya yung anak ni Ate Bev? Siyempre hindi. Ano ka ba? Nagkapagpaalala yun ng kataksilan ni Basil. Tsaka bakit naman tinatanong kung matatanggap ng ate mo? Aba, malay ko. Baka naman... Talaga?
Ma'am Rebecca? Ano yung lumabas sa barahan nyo? Boy or girl ba yung anak ni Ma'am Bev? Hindi pa ako nakakapag-consult eh. Ganito, ma'am. Alamin mo. Tapos, sabihin niyo sa akin. Kasi balita ko, sabi ni Sir Galvan, ang makakahula daw, mananalo ng premyo. Uy, budol ka rin no? Kakaperahan mo kasi, ma'am. Pero actually, alam niyo, nanaginip ako. Sabi, magkakaroon daw ng bagong 2 palasyo. Hindi kaya baby yun ni Ma'am Sam at Ma'am Bev? 2 baby palasyos. Dalawa lang? Wala nang extra palasyo dyan. Kahit yung kalahati lang. Chill. Tulungan na kita, Mr. Palacios. Peter, labas nga tayo saglit. Sige na. Usap na tayo, di ba? Walang makakalabas yung sinabi ko sa'yo. Wala naman ako sinasabi na Palacios ka. Ano yung mga pahaging mo kanina? At talagang sarapan pa ni Rebecca? Tol, joke lang yun. Malay mo, nahulaan niya na magkapatid kayo. Peter, hindi ako nagpagbiruan sa'yo, ha? Joke lang. Eh bakit kasi ayaw mo sabihin kung ano talagang tunay mong pagkatao, ha? Walang pwedeng makalam ng totoo. Hindi ko nalalaman ng totoong ikinamatay ng tatay namin ni Rebecca. Kaya pala mabait ka kay Ma'am Rebecca, ha? Parehas pala kayo ng tatay, no? Okay.